para po mabuo yung storya na ito. Dahil aside from gusto natin habulin yung mga naging maanomalya ng mga flood control projects noon, tingnan din natin kung sa mata naman ng mga kaupo or mga ilang kongresista, kung gusto ba nila na yung mga proyekto na existing sa kanila ituloy pa o hindi. No. So, dahil kina-question po ni Representative Mark Anthony Santos ang 2.2 billion pesos na ginastos ng DPWH sa flood control projects doon po sa Las Piñas. Hindi daw kasi ito nararamdaman. Papadescribe natin kung ano ibig sabihin niya doon. So para talakayin yan, makausap natin si Las Piñas Lone District Representative Mark Anthony Santos. Congressman, good evening po. Welcome sa STL. Good evening po. Good evening po. Good evening. Magandang gabi. Yeah, para lang maintindihan ng mga ngayon pa lang nakaalam na parang kayo against doon sa mga proyekto na flood control dyan sa inyo na 2.2 billion. Sabi nyo, hindi ito nararamdaman para pa-describe ko anong problema. Sa totoo lang, nung umupo ako bilang bagong representative or congressman ng Las Piñas City, sumulat ako last July 12 sa DPWH. And then, dahil bago lang ako, inalam ko yung mga naging projects nung year 2022 to 2025. At napag-alaman ko doon sa binigay sa akin kopya ng DPWH, merong 14 total unfinished projects. At marami dito yung zero accomplishments. Ibig sabihin, hindi natapos or hindi nagawa yung mga projects na to. At kanina doon sa Infracom Committee, tinanong natin kung ano nangyari dito. At tinanong ko ba kung ito'y binayaran na, ito ba ay ghost projects, at sa susunod na hearing, ilalahad sa akin yan ng mga tauhan ng DPWH. Pero kung yung sinasabi po ninyo na 14 na projects na supposedly ay ongoing pero wala, kailan po nagsimula ito? It's between 2022 hanggang ngayon 2025. Yung breakdown kasi as of June 30. Pero kanina inamin na ng DPWH, pag sinabi mong zero accomplishments, it's walang nagawa, hindi nagumpisa. Kaya nasaan na yung project? Ito ba ay ghost? Ito ba ay hindi natuloy? Kinancel ba? Or binayaran ba ito? So maraming katanungan dito. At yan ay dapat sagutin ng DPWH. Pero meron din po kayong nabanggit, tama ba? 42 lahat yung flood control projects dyan po sa Las Piñas. Pero I understand lahat ito walang walang permit, tama po ba? Iba pa yung issue na yan. Iba pa kasi, to. Lahat ng DPWH projects dito. Alam mo, naging local government official, naging 7 termino akong konsihal dito sa Las Piñas. At na-overlook nga actually yan. Actually, akala ko lahat may mga permits yan. Kasi under the Local Government Code, yung Republic Act 7160, yung Section 26 and 27 doon, lahat ng national government agencies ay kailangan mag-obtain or kumuha ng mga local permits, lalong-lalo na yung building permits, yung construction permits, at nung inalam ko nga yan, sumulat din ako sa city engineer, lumalabas na yung mga projects na ito ay tapos na, nagawa na ng walang permits, at yung iba ongoing, yung iba gagawin pa lang. So ang ginawa agad ni Mayor April Aguilar, tinatigil niya lahat ng mga projects na yan at pinag-submit ng mga kaukulang dokumento sa engineering office. Sinabi niyo po kung na lahat ng mga like building permits, lahat ng mga construction ay kailangan ibigay ng permit, kailangan magbigay yung LGU ng permit or permiso, no? Pero sabi po ni Kong Richard Gomez, like for example, yung flood control project, hindi naman daw kailangan idaan sa LGU. I think medyo na-overlook siguro ng aking kasama sa Kongreso yan. At ngayon, no other than the President. In fact, pag tinignan niyo yung mga news reports, when the President visited Tuba, Benguet to inspect one of the projects there, ang sinabi niya very clear, reinstitute yung local government clearances na kailangan
kumuha. Hindi lang DPWH, lahat ng national government agencies. In fact, pag review mo yung mga department orders ng DPWH, lahat yan kailangan kumuha ng mga kaukulang permit sa local government. Yan ang problema nga natin ngayon eh. Malaki ang nasasayang na pera na ginagawa ng DPWH at the same time yung local government. Why? Because kung hindi nag-uusap ang local government at ang national government agencies, minsan nagkakaroon ng mga duplication sa mga projects, lalong-lalo na sa mga infrastructure. Imaginein mo pag hindi ka kumuha ng proyekto, ng permits para sa isang proyekto sa national at meron ding proyekto yung local government, sayang naman yung proyekto. Sayang naman yung pera at pareho lang ang gagawin nyo. So, importante yan. At number 2, nagtataka ako bakit hindi sila talaga kumukuha. Ito ba ay intentional or naisip ko tuloy kasi pag hindi ka kumuha ng permits, hindi ka magbabayad ng mga kaukulang fees sa local government. At the same time, yan ba ay dinideclare sa Bureau of Internal Revenue yung mga ginagawa nilang mga proyekto na yan? Kasi taxable lahat yan, hindi naman exempted yan. So maraming katanungan ngayon at yan kanina dun sa Infracom hearing ay manifested na kailangan imbestigahan ng BIR ang mga contractors na gumagawa ng bilyong-bilyong mga kontrata sa gobyerno. Ito ba ay nabubuwisan? At malaki sigurong nawawala sa national government. Imaginein mo, may mga ghost projects na nga na binabalita sa atin tapos hindi pa nagbabayad ng tax. Talagang double jeopardy ang tawag dyan. Sobra na. Kaya kailangan itigil na yan lahat. Oo. Palitan na natin yung sistema. At ang ginagawa naman ng Kongreso ngayon talagang oversight function talaga niya yan. At hindi na maaring magdududa ang mga mamamayan, pero malalaman naman natin yan sa lalabas na committee report pagkatapos ng investigasyon. Sige, with that, Congressman, thank you for joining Estel po ngayong gabi, and hintayin po namin yung magiging talakayan tungkol dyan sa susunod na hearing po. Thank you. Thank you, Kong. Salamat po. Maraming salamat po at magandang gabi po sa inyong lahat.